student of Tarlac State University, College of Education. And I'm making this video for compiling in our subject MIA 111 with our Professor Mr. Brian Christopher C. Sico. And in this video, I will discuss the basic principle of 4-stroke gasoline engine, 2-stroke engine, 4-stroke diesel engine, and their differences. So let's start. So simulan natin sa 4-stroke gasoline engine. 4-stroke, in the name itself, tinatawag itong 4-stroke kasi kailangan mag-perform ng ating piston ng 4 na stroke para mabuo ang isang combustion cycle. So ano nga ba ang stroke? Ang stroke ay nagre-refer sa movement ng ating piston into up and down position. So mula sa pinakamataas o tinatawag namang top dead center pababa hanggang sa bottom dead center ay nakakount ito as a 1 stroke. At ang isang stroke ay equivalent sa kalahating ikot ng sigunyal o 180 degree. So vice versa, kung galing ito sa taas pababa, nakakount ito as a 1 stroke. And also pag galing naman ito sa baba papunta sa taas ay makakount din ito as a 1 stroke. Nag-i-start naman ang combustion cycle ng isang 4-stroke engine mula sa pinakamataas na bahagi ng ating piston o sa top dead center. Ito naman ay gagalaw pababa hanggang sa bottom dead center. Kasabay naman ng pagbaba nito ang pagbukas ng ating intake valve. At dito naman nakakapasok ng maayos ang ating fresh air. Kasabay nito ang pagpasok din ng fuel. At dito naman mag-start maghalo ang mga ito. At sa pagbaba naman ng ating piston hanggang sa bottom dead center, ang siya din namang pagsara ng ating intake valve. So ito ay tinatawag na intake stroke. Sa pangalawang stroke naman ay ang ating piston ay muling tataas mula bottom dead center hanggang top dead center. Sabay na itong kinukompress ang ating fuel and air mixture. Kapag abot naman nito sa ating top dead center, kaunti na lang space na matitira dahil parehong nakasara ang ating intake at exhaust valve ay makokompress ang ating fuel and air mixture na magre-resulta ng high pressure. Ito ay tinatawag nating compression stroke. Mamunta naman tayo sa ating next stroke. Ang stroke na ito ay tinatawag namang power cycle. Sa power cycle naman ay mula kanina sa na-compress na fuel and air mixture. Dito naman ini-ignite ng ating spark plug ang na-compress na fuel and air mixture na nagre-result naman ng power para itulak ang ating piston mula top dead center hanggang bottom dead center. So tayo naman ay mapunta sa last part ng ating cycle, sa exhaust stroke. Sa exhaust stroke, ang ating piston ay nakaposition sa bottom dead center. Ito naman ay tataas hanggang sa top dead center para itulak ang mga na-burn na fuel and air mixture palabas sa ating cylinder. At kasabay ng pagtaas nito ay siya din naman pagbukas ng ating exhaust valve. At dito na natatapos ang ating cycle. At ito'y babalik ulit sa intake stroke para bumuo ulit ng panibagong cycle. At doon na natatapos ang ating discussion sa 4-stroke gasoline engine. At tayo naman ay mapunta sa 2-stroke engine. So ang mga 2-stroke engine ay kakaiba dahil hindi lang ito umaasa mula sa hangin na nagmumula sa taas, kundi umaasa din ito sa mga hangin na nagmumula sa baba sa may crankcase. Kasi pa sa kapansin-pansin sa 2-stroke engine, sa mga cylinder head nito ay wala itong mga valves. So paano nga ba nagwo-work ang isang 2-stroke engine? So simulan ulit natin ang cycle mula sa top dead center na position ng ating piston pababa ng bottom dead center. Sa pababa naman ng ating piston ay kasabay na itong kinukompress yung mga air and fuel mixture na nasa ating crankcase papunta sa ating transfer port. So dito na natin makikita agad yung isa sa mga disadvantage ng 2-stroke engine sapagkat pagbaba ng ating piston ay siya namang pagka-expose ng ating exhaust port at yung mga fuel and air mixture na nanggagaling sa ating transfer port ay napapasama sa mga na-burn na fuel na palabas na ng exhaust port. So 2-stroke engine ay
kada punta ng ating piston sa top dead center ay meron nangyayaring combustion, or kada 360 degree na ikot ng ating sigunyal ay may nangyayaring combustion. At ganun lang po kaiksi ang cycle ng isang two-stroke engine. Isa sa mga kapansin-pansin na pinagkaiba ng two-stroke engine at four-stroke engine ay ang kanilang lubrication system, or kung paano nila i-lubricate ang mga moving parts nila. Sa four-stroke po kasi, meron itong langis sa kanyang crankcase at meron din itong oil pump. Siya namang bumobomba papunta sa mga parts na nangangailangan ng lubrication. Sa two-stroke engine naman ay walang nakapondong langis sa may crankcase na ito, dahil pwede itong masama sa na mapump papunta sa ating transfer port na mapupunta naman sa ibabaw ng piston. Pero meron itong kakaibang langis na pwede nang ihalo direct sa gasolina, at ito yung tinatawag na 2T oil. So ibig sabihin nito, hindi na lang dalawang mixture ang na-i-ignite, kundi tatlo na, ang air, fuel, and oil. Kasama na itong na-i-ignite na siya namang nagre-resulta ng mas mausok. Kaya mapapansin natin sa mga two-stroke engine ay mga mauusok talaga sila. At isa pa po sa disadvantage ng isang two-stroke engine ay masyado pong umaasang mga moving parts na ito sa oil na hinahalo lamang sa gas. Kaya nagre-resulta po ito ng mas mabilis na pag-overheat ng makina. So ngayon, mapunta naman tayo sa 4-stroke diesel engine. Ang 4-stroke diesel engine ay halos kasing tulad lang din ng 4-stroke gasoline engine. Ang isang pinagkaiba lang nito ay kung paano mag-ignite yung mga mixture na nasa loob ng cylinder. Ang 4-stroke diesel engine ay kagaya din ng gasoline engine na may 4 na parts. So isimulan ulit natin ito sa intake. Ang intake ng diesel engine ay nagmumula din ito sa pinakataas na position ng ating piston pababa sa bottom dead center. At sa pagbaba nito ay siya din naman pag-open ng ating intake valve. So dito na natin mapapansin ang isa sa pinagkaiba ng diesel at gasoline engine. So pagbukas ng ating intake valve, papasok dito ang fresh air. Fresh air lang, hindi kagaya nung nasa gasoline engine kanina, nakakasabay din netong papasok yung fuel at maghahalo na sa loob. So sa diesel engine ay fresh air lamang ang papasok. At sa pag-abot ng ating piston sa pinakababang bahagi ng ating cylinder o sa bottom dead center ay siya din ang pagsara ng ating intake valve. So ang next part ng ating cycle ay tinatawag naman compression. Kagaya lang din ito ng nasa gasoline engine kanina. So mula sa bottom dead center, ang ating piston ay tataas pupunta sa top dead center upang i-compress ang air. Take note, air lang walang kasamang fuel. At kapag once naman na naabot na ng ating piston ang ating top dead center, ito naman na ay nagre-result sa air na merong high temperature and high pressure. At once na na-compress na ng ating piston ng air sa loob ng ating cylinder, at dito naman na mapapasok ang next part ng ating cycle o ang tinatawag nating power stroke. Ito na, sabi ko kanina, isa sa pinagkaiba ng diesel engine at gasoline engine, wala itong spark plug. Ang meron sa diesel engine ay ang injector o fuel injector. Once na nasa top dead center na ang ating piston at na-compress na yung air na nasa loob ng ating cylinder, ay siya namang pagbuga ng ating fuel injector. At once na mabugahan ng fuel ang ating air na merong high pressure and high temperature, ito ay mai-ignite na magre-result ng power. At ang power nito ay siyang magtutulak sa ating piston pabalik o pababa ulit sa bottom dead center. At doon na natatapos ang ating power stroke. At tayo naman idadako sa last part ng ating combustion cycle sa diesel engine. So mula sa bottom dead center, ang ating piston ay aakyat ulit upang itulak ang mga burn fuels. At sa pag-akyat na ito ay unti-unti ding bubukas ang ating exhaust port na siya namang lalabasan ng ating mga burn fuels. At dito na nagtatapos at pwedeng ulit maulit yung cycle para gumawa ulit ng panibagong combustion cycle. At doon lang natatapos ang aking presentation video. Maraming salamat.